Alright, good evening sa lahat. Good evening sa lahat ng nandito. Wait natin yung iba. Let's just let's continue this session. Okay? Welcome. Sino pa yung nandito? Heini or Hein? Yeah, welcome dito sa ating first day dito sa Facebook Ads 5-Day Challenge. Gusto ko malaman guys, type 1 kung sino dito ang business owner, may negosyo na or planning to launch their business. Type 2 naman if aspiring media buyer. Okay. Hi Sir Rolando. Hi Sir RCJ. Good evening. Okay. Pa-mute po muna. House rules po natin. Mute muna tayo para at least wala po interruption. No? Si Sir, okay, may mga nagsabi dito, 1 and 2, aspiring media buyer and business owner. Ma'am Brenda, number 1. Heine, number 2. Yeah, number 2. Okay, so it's a mix of business owners and aspiring media buyers. Okay? Good evening, Sir RCJ. Okay, so from time to time, iinom ako ng gatas. Ito lang yung nakakapagpapawi ng aking lalamunan eh. So sorry guys kung in between may mga interruptions na. Wait lang. Okay, so the reason why I asked this question kasi lahat halos ng newbies kasi, katulad nga na sinabi ni Sir Jomel, nahihirapan mag-navigate ng Ads Manager and hindi nila maintindihan yung pagkakaiba ng Meta Business Suite tsaka ng Ads Manager. At pagka first time nila gumawa ng BM, okay, let's call it BM, Business Manager, shortcut for Business Manager is BM. Pagka nadadala sila sa Meta Business Suite, tapos hindi nila alam kung paano mag-navigate papunta doon sa Ads Manager. Let me know guys kung sino dito ang wala pang business manager. Okay, magkaiba po kung meron na kayong existing na Meta Business Suite, it doesn't necessarily mean na meron kayong business manager na. Okay? So let me know guys kung meron na kayong business manager o wala pa. Let me know kung sino yung wala pa. Type 0 kung sino yung wala pa sa comment section. Ayun, si Ma'am Brenda. Ma'am Brenda, anong tawag dito? Naka-laptop or PC ka ba? Para gawin natin yung sa'yo. Pwede kang Laptop. mag-unmute. Ayun, sa laptop. Good. So this time, bibigyan kita ng sharing options para gawin natin yung by the way guys, gusto ko munang first day kasi to eh. Gusto ko muna makita yung mga faces nyo para at least makita ko rin naman na may kausap talaga ako dito. Although nakikita ko naman yung mga mga profile nyo dito sa Zoom, pero mas maganda siguro kung first day tayo. Don't worry guys kasi ako nakapambahay lang din ako. Actually nakasando nga lang ako eh. Oh. Nagdamit lang ako ng pangibabaw para lang hindi naman masyadong bahay na bahay ba. Okay lang, kahit nakapambahay. So, work from home po tayo lahat dito. So, don't worry. Wala pong discrimination po dito na mangyayari. Gusto lang nating makita yung bawat isa. Kahit naka-cellphone, walang problema. Okay? So, yun. Si Ma'am Brenda, yan, nasa labas si Ma'am Kay. Si Ma'am Brenda, let's create your business manager account. By the way, Ma'am Brenda, ano po ang inyong business? Are you an aspiring media buyer or business owner po kayo? Or looking forward to launch your own business? Ano po yung inyong current ngayon? Bali, launching business pa lang at this point of time. Actually, supporting din yung husband ko na may sarili niyang business. So, kumbaga, it's going to be 1 and 2. Kasi I gusto see. ko rin maging media buyer and then aspiring, business owner. So, sineset up pa lang namin. Okay. Curious lang ako anong business model ang inyong papasukin? Bali, consultancy siya, focusing on training and corporate project management. And then mag-o-offer din ng mga digital products, Products. Got it. branding, and the like. Got it. Okay. So yeah, let's create your business manager this time. And you may now share your screen para at least makita din nung iba kung paano mag-create ng business manager. Okay? Para at least ma-distinguish natin kung ano yung pagkakaiba ng Meta Business Suite sa business manager. Okay? So yeah, go ahead, Ma'am Brenda.
Okay. All right. Ayan. So, I would like to use Google Chrome sana. Open mo yung Google Chrome. Yan. Yep. And then go to business.facebook.com. Okay, guys, yan. Tapos forward slash, no. Ulitin mo, Ma'am Brenda. Ayan, nasa ano ka kasi, nasa ayan, guys, Meta Business Suite kung nakikita nyo, no, ha? So, magkaiba po ang Business Manager. So, tanggalin mo yung slug na yon, yung magmula sa latest home hanggang doon sa dulo. Palitan mo siya ng, lagyan mo ng forward slash, palitan mo siya ng create. Okay? So, yan po yung URL na pupuntahan nyo para makapag-create po kayo ng BM. No? And then, you need to click create an account sa baba. Dito sa bandang kaliwa. Yan, create an account. Tapos pangalanan mo, Ma'am Brenda, yung iyong business manager. Okay? Yung malapit, it doesn't necessarily mean na meron ka ng mayor's permit, LTO, DTI. Yung naisip mo na name ng iyong business or yung ilo-launch mong business, yun ang ilagay mo dyan, business name. Diyan sa Jasper's Market na blank section. Sige pa, go ahead. Okay, tapos yung name, it needs to be yung formal name or pwede yung FB name? No. Business manager, a business name. Let's say, for example, Brenda's Consulting Services type of thing. So, I'm not sure if gumagalaw yung mouse mo. Parang nag-stuck yung mouse mo, nag-freeze yata. Stop share ko lang muna tapos reshare. Kasi may pop-up window eh. Dapat lahat siya lumalabas. So, hindi namin makita kung gumagalaw. Parang nag-stuck siya doon sa ano. Yun. Ayan. Nakikita niyo yung second box? Yes, okay na. So, Soul Cruise connected. Okay, good yan. Tapos yung business email, much better yung email na associated doon sa Facebook profile mo. Okay? I'd like to make sure na na-open mo tong email na tong yung ilalagay mong email na yan. Tama po? Yes. Okay. And then, submit. Okay. And then, go to your email kasi magsisend si Facebook ng ano doon, ng open ka ng new tab. O, buksan mo yung email na yon na pinasok mo kanina. Wait lang punta Sige lang lang. ako sa email. And then, just waiting on send receive. Guys, kung Gmail users kayo, usually hindi pumapasok yan sa primary inbox. Pumapasok siya sa social tab. Di ba may tatlong tab kayo? Primary, promotions, tsaka social tab. So nasa social tab nyo sa makikita pag wala dun sa primary inbox nyo. Okay? Nihintay ko lang siyang pumasok wala pa yung email. Sige po. Antayin natin. Tingnan ko rin sa bulk, baka dun pumunta. Minsan pumapasok sa ano yan, sa draft, sa spam. Pero bihira yon. Madalas pumapasok yan sa ano, sa social tab pagka Gmail users kayo. Okay. Guys, kung naka-laptop or PC kayo, pwede nyong sundan yung ginagawa ni Ma'am Brenda. Bali, hindi pa rin siya pumapasok. We'll give it time na lang siguro. Much better kasi dapat ano natin yan eh. Verify kasi verify email address yan eh. Pero sige, in the meantime, let's try if ma-open natin yung Ayan, ads. may dumating na. Ayan, may dumating na. Okay, sige. Click mo anong tawag dito? Verify Confirm email now? address. Teka. Ibang browser ba yung gamit mo? Kasi hindi namin makita dito. Wait, sorry. Just give me kasi much better po kasi, Ma'am Brenda, nasa parehong browser sila bago mo i-confirm.
Kasi iyan, yung Ah, malamang yung gamit mo ngayon is yung Microsoft Edge. Oo. no. Naka-ano ako, naka-Chrome ako, pero I'm using Outlook kasi. Okay. So, Pero sige kita nga. niyo yung Outlook ko, ito yung email, Business Manager. Please ah confirm your email. Okay. try mo nga i-click yung confirm now kung magpo-push through yung ano niya. Kasi dapat nasa pareho silang browser eh. I Ito. see, okay. Ayan, mukhang ano siya, nagtuloy siya. Ayun. Yan. So ito na po yung business po natin ano. Guys, ganito yung unang makikita nyo supposedly. Ito sinasabi ko ulit. Supposedly ito yung unang makikita nyo. Pero madalas kung sa madalas, ito yung nakikita nyo kasi balik ka doon Ma'am Brenda sa kabila yung Meta Business Suite. Okay? Madalas dito kayo napupunta. Okay? Pag dito kayo napunta, ang gagawin nyo lang is doon kayo pupunta sa All Tools. Refresh mo muna Ma'am Brenda para at least anong tawag dito? Yung kabilang browser ay na-refresh. Okay, ang pupuntahan nyo lagi dyan, close mo muna Ma'am Brenda yung business settings para at least yung mga newbies natin, alam nila yung pupuntahan nila pagka first time nilang kinreate yung business manager account nila. Close mo muna yan. Sige. Okay. Okay. Pag napunta kayo sa Meta Business Suite, itong Meta Business Suite kasi is ginagamit lang ito madalas ng mga social media managers. Pero yung mga advertisers, ang ginagamit is yung ads manager o kung tawagin natin previously is power editor kung tawagin. Okay? Ang gagawin mo dyan, i-click mo yung all tools sa baba ng insights sa bandang kaliwa. Okay? And then, punta ka ng ads manager. Ito, sa baba ng advertise. Yan. Okay? Yan po yung laging pupuntahan nyo. By this time, probably wala pang ads manager kasi nga wala pang nakikreate na ad account. Okay? So, ang gawin lang natin, click mo yung X. Okay? Siguro mas madali kung bigyan mo ako ng, remote control access para at least ako mismo magna-navigate ng ano mo. Just don't Okay. move your mouse para at least na-navigate ko. Okay? Now, makikita nyo dito, account overview, yung pangalan ni Ma'am Brenda nandito. Ibig sabihin, ito yung personal ad account mo. Okay? Wag na wag mo siyang gagamitin pag nagra-run ng ads kasi ito yung nag-hold nung account structure mo. Kapag na-disabled kasi itong personal ad account mo, bagsak lahat ng business manager account mo. Okay? So I'd rather go to the itong hamburger menu kung tawagin ko to, yung all tools. Okay, all tools. Dito ka laging pupunta and then click mo yung business settings. No? Okay? Meron ka na pala dito na nakakapag-create ka na Meron pala na ba? before. Oo. Brenda GSC. Ito yung old business manager mo. Yung pangalawang business manager mo, ito yung ginawa mo lang kanina lang. Okay? Okay. So, teka. May dalawang pages na kasi dito eh. So probably, ang gawin mo dito sa Sol Cruz Connect Consultancy, gawin mo na lang siyang backup business manager or backup BM. Okay? Kasi you can create multiple business eh. Actually, pwede mo pang i-create to up to 3 ang kayang ibigay sa iyo kapag Mm. kami existing business manager ka na. Okay? Now, puntahan natin muna itong Brenda GSC kasi nakikita ko zero ad accounts pa pero may dalawang page na nakakonect at may dalawang taong admin. Okay, dito tayo pupunta kasi ito yung previously created na business manager. Okay? Sa mga So bago, it's the same sa ads manager kasi dati parang sinubukan ko ano ng ads. It's the same ba? Or sabi mo kasi it's different? okay, ipapaliwanag ko yung structure ng BM, Okay. okay? Tapos yung ads manager kung saan siya kung saan siya banda makikita, okay? So puntahan muna natin 'to para at least magkaroon kayo ng idea yung yan. So 'di ba nandito ka ikaw yung top level admin access. Now pagdating mo dito sa ad account, makikita mo dito blanco yan eh. Ayun na, wala ka pa. Okay? So ang gagawin mo diyan pag bago lang yung BM mo, click mo yung add na button, create a new ad account. Tapos paki-name mo yung ano ma'am, ano tawag dito, yung ad account mo. Let's say Brenda
Brenda Or SC Connect, gano'n na lang siguro. basta at least meron kang dapat magkaiba ang naming convention ng business manager mo kasi yung business manager name mo is Brenda GSC. Dapat ang ad account name mo is something different but similar to the business name. It's a Brenda Advertising, pwedeng ganun eh. So you can think of your own ad account name. So pwede naman siguro ano ba 'to? Brenda Creatives, gano'n na lang? Brenda's Creatives or Yes, digital? pwede. Brenda's Creative, yeah. Basta at least Like, meron kang should I type or kayo po? sige ako na lang Brenda's hindi ko nalalagyan ng ng apostrophe. Okay. Okay, creatives. Tapos dito papalitan nyo obviously yung time zone nyo. Okay, click mo to and then hanapin mo yung GMT plus 8. Okay? GMT plus 8. So GMT plus 2 tayo dito. Then, ayun o. So, pwedeng Coach, we're recording na po, no? Yes. We're recording. Okay. Teka, recording na nga ba tayo? Yeah, I think so. Yes. Yeah. Yes. Okay. Recording. So, okay. So, don't worry guys. Meron kayong dashboard. Mababalikan nyo tong yung session natin na to. So, pwede nyo panoorin ulit. So, ito, Asia, Manila. Kung walang Asia, Manila, you can always choose Taipei or Perth, Shanghai. Basta GMT plus 8. Okay? Asia, Manila. And then, obviously, i-change mo siya ng Philippine peso. Sabihin natin dito. Ba tayo? Hindi ko... Teka lang. Ba tayo? Ito na. Ayun. So, Philippine peso. Ito na siya. Okay. Then, click next. And then, isi-select nyo is My Business. And then, create. Okay? Then, bibigyan mo yung sarili mo ng access doon sa ad account na yon. Kasi kahit na ikaw yung may-ari ng BM, hindi mo siya mararan ng ads. Hindi ka makakapag-run ng ads kung hindi mo i-add yung sarili mo mismo doon sa loob ng ad account. Okay? Ipapaliwanag ko yung structure niyan after natin nito. So, i-click mo to and then manage ad accounts full control. Assign. Okay? And then mag-a-ask si Facebook ng payment info. Pwede mo i-close mo muna to and then babalikan natin to maya-maya. Okay? So, exit. Now, check muna natin yung pages kasi alam ko parang may nakakonect na page. Ayun. Ito yung page mo, no? Tama? Yes. Okay. So, good thing naka-add na yung sarili mo. Kapag hindi pa naka-add yung sarili mo, all you need to do is to click add people. Okay? And then again, select mo yung sarili mo, bigyan mo siya ng full control, everything. Okay? And then click assign. Okay? And then click done. Okay? Now, ganito yan guys. Anong tawag dito? Ituturo ko muna sa inyo kung paano mag-invite ng let's say for example, ikaw si client, okay? And then ako yung media buyer na magra-run ng ads for you. Okay? Gusto mong i-access ko yung business manager mo, paano siya gagawin? May 3 method po ang pag-access ng business manager. Number 1, via email po. Okay? Ito yung pinaka-simple. Okay? So, i-click mo yung users. Okay? Users. Tapos makikita mo yung drop-down. Pupunta ka sa people. Okay? Ito yung una-una. 4 yan eh. 4 na method yan kung paano mo i-access yung assets. Okay? Bibigyan ko, Ma'am Brenda, yung sarili ko ng access sa business manager mo para mapasok ko yung business manager mo. Don't worry, hindi kita i-hack. Huwag kang mag-alala. Okay? I'll get the full control access as if I'm also a co-owner of your business. So what I'm gonna do is click add people. Okay? And then I'm gonna type in my email address na associated doon sa aking business account. Okay? Business Solutions.
at gmail.com. Okay? So, again guys, ako yung media buyer. Okay? And as if si Ma'am Brenda yung gumagawa nito para at least nakikita nyo kung paano ginagawa. So, ilalagay yung email dito. Yan yung pinakasimpleng paraan para ma-access nyo yung isang business manager ng client nyo kung aspiring media buyer kayo. Or vice versa kung gusto nyong i-add yung media buyer sa loob ng business manager nyo. And then, all you need to do is to click next. And then, for now, I'm gonna go ahead and manage, and I'm gonna get the same control ng iyong BM. Okay? And then, i-connect ko din yung sarili ko doon sa page. Okay? And then, control everything. Okay? Invite. In-invite ko yung sarili ko para hindi kayo malito. So, as if si Ma'am Brenda yung gumagawa nito. Okay? Now, makikita dito invitation sent. Then, click done. Ang gagawin ko ngayon, give up ko muna yung remote control. Okay? And then, check ko yung aking, anong tawag dito, yung email ko na pumasok. So, Stop share ko po. ako na, stop ko muna. So, Okay. I'll share my screen. Okay? So, one second. Okay? So, guys, ganito nyo makikita yan. Pag binuksan nyo yung Gmail account nyo, meron kasi kayong tatlong tab, di ba? Primary, promotions, tsaka social. Kapag hindi pumasok dito sa primary, pupunta kayo ng social. Ayun, nakikita mo, Brenda GSC has invited you to work on their business on Facebook. All you need to do is to click that, get started, and then, since naka-login ako kay Meta, kaya nakikita continue with my name. So, lalagyan ko dito kung ano yung ilalagay kong name dito. And then, continue. Hahanapan ako ni Meta ng password. Okay? So, I'll stop sharing muna and then I'll enter my password. 1 second. Mas maganda guys yung password nyo nasa notebook. Okay? Huwag nyo ilalagay sa PC. Huwag nyo ilalagay sa cellphone para iwas hack po tayo ng ating mga business account. So, ganito ako lahat ng password nandito sa notebook. Hindi ako naglalagay sa sa soft copy. So, anong tawag dito? Asan na ba yung aking password? Okay. Wait lang Submit. Oops. Invalid password. Bakit? Ay, Gmail na pala to. Sorry, kaya pala. Okay, mali nga. Tingnan mo, nalito na ako. Mahaba po yung password natin kaya medyo okay. Mukhang pasok naman siya. Wait lang natin. Okay. Matagal lang, pero let's wait for it. Papasok naman siya. Ayun, pasok na siya. Okay, share ba ako ng screen ko? Okay? So ayan, ganito lalabas yung usually ang makikita nyo. Okay? Now, all I'm gonna do is click all tools. Actually, pwede rin dito sa ito, yung makikita mo din dito kasi lahat ng businesses Pero pinaka-simple dito lang. All tools. Then, ads manager. And then, mapupunta ka ng ganito. Ang gawin mo lang, click mo lang yung drop down. Ay, teka. Hindi ko sure kung nabigyan na ako ng access dun sa ad account. Ano yan? Brenda ba yan? Brenda.
Hindi, wala pang, hindi mo pa ako nabigyan ng access. Brenda GSC. Teka. Balik ako dito. Business settings. Okay. Click ko yung business settings. Tapos, hanapin ko yung business manager niya kung lalabas na dito. Kasi marami akong businesses dito na i-add sa account ko. Click ko lang itong drop down. And then, type ko Brenda. Ayun na, Brenda GSC. Click ko yung business na yon. Okay? So, nakita nyo guys, nandoon ako sa loob ng kanyang business manager. Okay? Makikita ko dito, kaya hindi lumalabas yung add accounts kasi hindi ko pa na-add yung sarili ko dito sa loob. Okay? Although, nandoon ako sa loob ng BM niya, okay, sa people, magkatabi na kami dito, kaya lang hindi ko makita yung add accounts kasi wala pa ako sa loob ng add account. Ang gagawin ko ngayon dito, add people, and then i-click ko yung sarili ko, manage account, add accounts, and then click assign. Then makikita nyo, yun, lalabas na yung pangalan ko dito. Okay? Now, ganito guys ang structure ng business manager. Kuha lang ako ng, anong tawag dito? Kuha lang ako ng paint. Okay? Coach, pwede rin ba dyan add asset? Pwede rin. Hindi, mag-add asset ka kapag, let's say, for example, dito sa data sources, pero pang-advance kasi to doon sa digital scientist natin. Yung pages yun, pwede mong i-add asset din yun. Okay? So, okay, so pupunta tayo dun sa add asset. Unahin muna natin tong structure para at least for the benefit of the newbies. No? So, punta muna ako sa snipping tool. Okay? And then, i-ano ko to. Screenshot ko to. Okay? Tanggalin ko muna tong paint. Okay. Now, ganito lang guys ang ganito ang ibig sabihin ng business manager. Okay? Yung Brenda GSC, ito yung isipin nyo guys, isa siyang subdivision. Okay? Yung business manager nyo. Subdivision siya. Di ba pagpasok nyo ng isang subdivision, meron siyang office. No? Yung pinaka main office ng subdivision. Di ba pag mag-i-inquire kayo, may main office. Ito yung pinaka main office mo. Okay, ganitong ang magiging itsura niyan. Itong banda na to, itong part na to, imagine niyo siya as townhouses. Yung magkakadikit na anong pangalan nito na bahay. I'm not sure kung familiar kayo sa townhouses. Para just to give you ano lang. Townhouses. Okay, para magkaroon kayo ng overview. Ayun, no? Yung magkakadikit na bahay sa loob ng subdivision. Di ba meron kasi subdivision na parang merong pagitan eh. Merong anong tawag dito, merong spaces between houses. Pero pag sinabi mo kasing townhouses, magkakadikit siya. Ayan, no? Now, imagine niyo siya na townhouses yung inyong business manager. Now, pagdating dito sa inyong business manager, ito yung mga bahay. Okay, nasa-separate siya sa bawat block. Okay, yung mga bahay yan. Now, hindi ka makakapasok diyan sa mga bahay na yan kapag hindi mo binigyan ng susi galing doon mismo sa business manager account mo. Okay? Ang magbibigay ng susi dito mismo sa BM para makapasok ka sa pages, para makapasok ka sa ad accounts, para makapasok ka sa Instagram, WhatsApp, data source, etc. Pati registration hanggang doon sa dulo. Ibig sabihin yung bawat susi niyan na manggagaling dito sa taas. Okay? Kaya po siya para siyang subdivision na meron siyang divided rooms na hindi ka basta-basta makakapasok. Kaya makita nyo kanina, binigyan ko pa yung sarili ko ng access pagdating doon sa ad accounts. Ibig sabihin, binigyan ko ng susi yung sarili ko para pasukin yung ad accounts. Okay? Now, para makapunta ka sa ads manager mo, dito ka sa ad accounts. Okay? And then all you need to do is open an ads manager. Okay? And then, kung wala ka pang usually campaign na launch, just click the create button. Itong green. Okay? Kunyari, click mo lang traffic, continue. Para mapunta ka.
Tapos close mo muna. Para mapunta ka dito sa dashboard na ito. Okay? Tapos magtatanong si Facebook, does your business focus on politics? Just click no. Okay? And then discard ko muna siya. Nakita nyo guys, yung reason kung bakit sabi ko sa iyo, 'di ba, dapat iba yung naming convention mo dun sa ad account versus dun sa business manager mo kasi malilito ka. Tingnan mo to, magkaiba yung ano, 'di ba? Branded GSC, ibig sabihin ang nakikita mo yung business manager mo, under yung business manager mo, ito yung ad account mo, Brenda's Creatives. Kapag ka lumalabas dito ay yung pangalan mo, which is yung ano yun, Brenda, nakalimutan ko yung ano, basta yung Brenda's isa pang ad account na nakita ko kanina. Pag lumalabas dito, ibig sabihin ang gamit mo yung personal ad account mo, which is wag na wag mong gagamitin kasi kapag ka na-disable yon, bagsak lahat ng business manager mo. Hindi mo na siya magagamit. Okay, kasi na ano na siya, na anong tawag dito? Na-restrict na siya. Now, balik tayo doon sa business settings. 'Di ba kanina nanghihingi ng payment method. Okay, payment info. By the way pala, bago ako mag-proceed, may Instagram ba to? Ito. Okay. Tingnan mo, nakita mo yung ano, nakita mo yung access mo, ayun, no? Wala pa dun sa people. Ibig sabihin, kailangan mong i-add yung sarili mo, Ma'am Brenda. No one is connected yet. Add people. Ibig sabihin, kailangan mo mag-login dito after this session. Okay? So pwede mo na siyang balikan anytime mamaya. So, balik tayo dito sa ad accounts. 'Di ba wala pa tayong payment method kanina? All you need to do is to click the inverted triangle katabi ng Open in Ads Manager and then View Payment Methods. Okay? Now, meron kang different options on how you can be able to add a payment method. Kung pwedeng, pag kinilik mo tong Add Payment Method, pwede mong ma-select yung GCash or credit card or Paymaya. So by this time, okay naman yung country and location, currency, and GMT time zone ko, GMT +8. So all I need to do is click next. Okay. Wait lang natin, medyo mabagal. Ayan o. Hihingan ka ng payment method ni Facebook. Kung meron kang credit card, then in good, di ba? Pero kung wala ka talagang credit card at wala ka talagang excuse me. Inom lang akong tubig, guys. Sorry. Nagagasgas kasi yung lalamunan ko eh. Ayan. So, assuming lang guys na wala ka pang credit card, nag-uumpisa ka pa lang, wala ka pang credit line sa bangko, pwede kang bumili ng GCash card or Paymaya card. Okay? Or pwede mo rin siyang loadan yung iyong galing dun sa iyong GCash na app sa mobile phone mo. Okay? All you need to do is to click GCash. Click mo lang yung next. Okay? And then, maglalagay ka kung magkano yung gusto mong ilagay na amount na i-prepaid mo na amount. Okay, let's say for example, 1,500. Tapos click mo lang yung next. Okay, dadalhin ka niyan sa GCash. Okay? Same thing with Paymaya, guys. Ganun din ang mangyayari doon. Open GCash. Okay? Tapos, di ba meron kayong GCash app sa mobile phone nyo? Okay? Meron doon sa bandang gitna, scan QR code. Okay? O-open nyo yung scan QR code na yon. Tapos, babarilin nyo to. Itatapat nyo yung QR code dito para yung amount na 1.5 ay pumasok po doon sa prepaid account nyo kay Facebook. Okay? So, meron lang kayong 13 minutes or less than 15 minutes para gawin yon. Kaya kailangan naka-ready na agad yung GCash app nyo sa mobile phone nyo. Okay? Nakuha? Okay? So, i-X muna natin to. And then, balik tayo dito sa business settings. May question po dito guys sa business settings versus Meta Business Suite. May question?
I will answer questions. Sige, you can unmute yourself. Sino magko-question? Si Ma'am Ainalyn yata. Yes. Go ahead, Miss Ma'am Ainalyn. Ba't wala? Ma'am teka. Wala. Walang questions, guys? Nakuha nyo agad? Parang ang bilis nyo makuha. May may available kang dyan, ma'am? Ma'am Brenda, available na GCash account, app na may laman? Pwede nating lagyan ng ng kahit any amount, like 500, 300 pesos. Yan, pwede natin lagyan siguro. Okay, sige. You can just do not share the screen para at least yung privacy natin. Siyempre inaalagaan natin yung privacy. You can try navigating if you want if you need help on how you can be able to navigate. Pwede ka mag-share screen before you enter the amount. Let's do that, tapos mag-unshare na lang ako once yes. I'm there. Screen. Ito pala. Kita niyo na yung screen? Yes. So, punta ka ng business settings sa kabila. Nasa Meta Business Suite ka eh. Yan, business settings. And then, go to add accounts. Yep. And then, click mo yung inverted triangle sa taas. Yan. And then, view payment methods. Okay? Kasi hindi kayo guys makakapag run lang ads kapag hindi nyo pa in-update yung payment methods nyo. Okay? Add payment method. Ano pong ipapasok nyong ma'am? GCash or GCash natin. Okay, sige. Add payment method kayo, ma'am. Click mo yung add payment method sa baba. Meron na pala. Ayun, payment prepaid funds spending pa pala. Okay. So, add funds, pwede ka doon sa add funds, try natin. Yan. Kung lalabas yung GCash, then you can proceed. Okay, select mo yung GCash. And then, teka, magkano amount na ilalagay mo? So, 500? Anong advisable sa basic? Kasi I don't know what I'm doing. Okay. Kung mag-start pa lang kayo ma'am ng testing talaga, I recommend at least 1,500 pesos. Okay? So, depende pa rin po sa inyo yan. Pero at least, yun, kung may 1,500 naman yung laman ng GCash nyo, so, i-proceed nyo na po yan. So, click po yung next. Okay? Tapos pagdating doon sa GCash na part na na lang po natin, i-stop sharing na lang po natin. Ready nyo na po yung yung GCash na app nyo sa mobile phone nyo. Sa gitna meron dong QR code. Okay. Ko lang, click ko yung QR code and then teka, binubuksan ko din yung akin eh. So meron dito sa gitna yung bilog na yan, QR. Click mo yung QR na yon. Tapos, generate QR code. Tapos, pay using QR code. Ay, teka, mali. Yan, SCAR QR code pala. Pag skinan ko siya, lalabas na kaagad siya. Tapos, it's asking me kung saan ako kukuha ng funds. Choose ko na yung pay with GCash. Tapos, i-click ko na yung pay na 1,500, no? So, basta pag tinapat mo na kasi yung pag tinapat mo na yung square na yun doon sa QR code na binigay ni Facebook, makaka-capture na yung amount na yan. Sige, try nyo pong itapat yung yung cellphone nyo. So, nakalagay, successfully sent to Facebook. Ayun, pasok. So, pwede ka na mag-share screen ulit, ma'am. Okay. Check po natin. Tayo. Okay. Yung ibang questions, Ma'am Ainalyn, sagutin ko maya-maya. Wait lang. Ito pa yun. Sige. Click X mo muna. Done, okay. Sige. There. Ayun, pumasok na yan. Prepaid funds meron ka na. Refresh mo po ma'am yung yung browser mo. Okay? And then try po nating okay, may question, sagutin ko muna yung question bago tayo mag-proceed na. Si Ma'am Ainalyn, may question. Kapag media at
at may client ka, ikaw ba magbibigay ng Gmail business manager mo or ako maghihingi ng Gmail ng business manager ni client? Then invite ko siya to access his BM. Bali, ikaw Ma'am Arnalyn yung ano no, yung media buyer, tama? Kung tama yung intindi ko, ikaw yung media buyer tapos okay, si client nagpapa-access ng business manager niya para ma-i-add ka dun sa business manager niya. Ang ibibigay mo ay yung email address mo na associated doon sa Facebook business manager mo. Okay? So, ibibigay mo kay client yung email mo para ma-i-add ka doon sa BM niya. And then, kapag sabi ni client, oh, na-i-add na kita, please check your email. Pupuntahan mo siya doon sa social tab mo or doon sa inbox mo para ma-check mo yung invite ni client. Okay? Nasagot ko yung tanong mo, Ma'am Arnalyn? Okay, very good. Okay, so this time, what we're gonna do is I'm gonna get, okay, may tanong pa ulit. Sir RCJ, Coach, kunwari nakarun ka na sa personal account, possible ba na maparun pa rin yung sa ad account na same IP? Kung nakarun ka na sa personal ad account mo, pwede mo siyang stop. Okay? Pwede mo siyang stop yung personal ad account mo and then mag-run ka doon sa ads manager mo mismo. Okay? I would suggest na tanggalin mo yung payment details doon sa personal ad account mo, ilipat mo doon sa ads manager kung yung ginawa natin kay Ma'am Brenda na ganung steps. Okay, ilipat mo yon kasi may possibility kasi na kapag previously nag-run ka na doon sa personal ad account mo, tapos nag-run ka dito sa ads manager, parehong credit card info ang ginamit mo, madedetect ni Facebook yon. Okay, ang pinaka-suggestion ko diyan, tanggalin mo yung payment info mo doon sa personal ad account mo, ilipat mo doon sa ads manager. Okay? Sana nasagot ko yung tanong mo, Sir RCJ. Okay. Now, goods tayo doon. Magre-request ulit ako ng remote control, Ma'am Brenda. Okay, just give me access to ano tawag dito. Yan. Okay, so kung hindi nyo alam kung paano bumalik doon sa Ads Manager, you can always click this hamburger menu. Ito sa bandang top left. Sa ito yung tapat taas ng excuse me. Sabi akong tubig ha. Dito sa taas ng bills and payments niyan. So click mo dito. Huwag mo muna gagalawin yung mouse mo, Ma'am Brenda. Ako muna ang gagalaw. So, click ko yung Ads Manager para mapunta ako doon sa Ads Manager. Okay? Remove muna natin itong mga to, yung mga ibang tabs para hindi tayo malito. Okay? Tapos again guys, mapupunta kayo dito sa ganitong itsura. Huwag kayong kabahan kung nasaan kayo. Kunyari, create campaign lang kayo. Okay? And then, choose lang kayo ng objectives dito. Traffic, kahit ano. Continue. And then, mapupunta na kayo sa Ads Manager. Close mo to. Okay? Close. Yan, nandito na tayo. Now, may question, guys. May question muna dun sa nangyari. Baka nahilo kayo? O you need clarification? Yes, Coach. Mm-hmm. Bali pagka nag-add budget, minimum for 1 month running ads, 10K yata, ano? With 3 days testing phase, 100 each target or interest, di ba? Total 10K minimum, ano? Di po, sir. Bali, ganito yan. Nire-require ko, ito, mag-ano muna ako, give up remote control muna ako. Stop screen sharing muna. Ako muna mag-share. Okay? Nire-require ko guys na at least meron kang 1.5. Okay, kita naman yung screen ko, no? So, at least meron kang 1.5 na starting budget. Kasi sa 1.5, pwede ka nang mag-run ng ads niyan for 100 pesos a day.
Okay? 100 pesos times 15 days, meron ka ng, meron ka dapat na 1,500 na budget. Maximize mo, sa 15 days kasi medyo, ano na yan medyo nakapag-test ka na yan. Kung mas maganda, kung meron kang 3,000 na budget, edi i-full blast mo hanggang 1 month. So 100 pesos per day yan. Okay? Hindi po, ang pinakamababa mo kasing pwede sa spend sa Facebook is 56 pesos if I'm not mistaken per day. Okay, punta tayo sa Ads Manager. Ma'am Brenda. Okay, create campaign. Tapos traffic, select, continue. Punta ako ng ad set level. Okay, teka lang ha. Tingnan mo tong budget nito. Ang pinakamababa dito, try ko muna sa 55. Ayan, 57. 57.01. Nung nakaraan kasi 56 eh. So, ang pinakamababa mong spend yan per day is around yan, 58. Para yan, 58. Para makapag-run ka ng ads. Pero, I would suggest na 100 pesos per day ka sa ad set. Nakuha? Opo. Opo, per target po, let's say 100, testing phase, alam mo, mag 20 ad interest ka, minimum, testing phase daily. Diba? Masyadong marami po, sir. Talagang pag nag-20 ad sets ka, kailangan ka talaga ng mas maraming budget. Pero kung 20 interest for testing phase, interest. Hindi, pwede mong i-stack yung interest dito, sir. Ito, pwede mong i-stack dito. Ito, i-switch mo to original audience option. Click mo to. Use original audience option. Lahat ng interest, ipasok mo dito. Okay? Kung meron kang 20 interest, for example, business. Ayan o, business. Ayan, ipasok mo lahat ng similar interest dito. Ayan, business and finance. Huwag mo siyang paghihiwa-hiwalayin ng ad set. Kasi magre-require talaga ng budget yan per ad set. So, dito, sa detailed targeting, kung meron kang 20 interest targeting, ilalagay mo siya dito. Pero I'd rather put at least 1 or 2 interest targeting muna kapag nagte-test muna ako. Okay? Pag masyado marami yung 20, sir, at least 1 or 2 muna, maximum of 3 interest. Makita mo to business and finance, similar sila, kaya pinagsama ko lang. Pero pag halimbawa, sa suggestions, meron ditong, let's say for example, marketing. So malayo na siya. Although similar siya, although suggested siya, pero malayo na siya sa business and finance. Di ba ito, business and finance. Entrepreneurship, close parenthesis, business and finance. Digital marketing, ihihiwalay ko ng ad set yan. Magre-require talaga ng budget. Okay? So again guys, 100 pesos lang dito. Okay? Nasagot ko yung tanong mo, Sir Jomel? Copy po. Salamat po. Okay. Sige, okay. Coach, Okay, question ni Sir RCJ. Coach, ano yan? Sked mo siya ng 1 buwan? I-run mo lang siya, Sir RCJ, ng continuously running. Huwag mo siyang bibigyan ng Huwag mo siyang bibigyan ng set end date. Patayin mo siya ng manually, no? 'Di ba dito, may end date, set and end date. Huwag mo siyang lalagyan, diretso mo lang siya. Okay? So, okay, pag 3K ang budget mo, sked mo siya ng 1 buwan. 'Yon, hindi mo, although naka-set sa mind mo na yung 100 daily budget mo na yun, naka-set for 1 month, pero wag mo siyang lalagyan ng end date. Okay, patayin mo siya ng manual na pag-kill ng ad. Okay? Medyo napapa-advance tayo ng konti, guys, kasi yung may mga sit-in tayo dito from previous students ko. Kaya yung mga newbies dito, please feel free to ask questions kasi yung mga iba dito, nag-aano sila, from previous batches po sila. Okay, sana nasagot ko yung tanong mo, Sir RCJ. Oni, idol example, nag-spend ako ng 6K a month. Dati nasa 11 to 15 pesos na lang ang CPM. Ngayon bigla tumaas, nasa 28 to 32. Kapag ba ganun, need baguhin or recalibrate? Okay. Oni,
i-discuss natin to on the 5th day, no? Para at least magkaroon ka ng overview at mas madali mong maintindihan yung pagdating sa mga ganyang metrics kasi baka medyo masyadong advanced 'yon pag nagtackle ako ng CPM ngayon. Baka hindi maka-gets yung ibang kaklase mo dito. So itatackle po natin 'yan on the 5th day. Huwag kang mawawala on the 5th day kasi importante yung lesson po na 'yon dahil doon nyo mako-compute kung kumikita ba kayo kay Facebook or hindi. Kung natatalo ba kayo sa bidding or hindi. Okay? I hope, Oni, masagot ko yung tanong mo on the 5th day. Okay? Huwag muna ngayon. Okay? Kasi medyo advanced ng konti. No? So, Ma'am Aineline, kapag sobrang daming interest, di mo malaman dyan alin ang effective na interest. Correct po. So, hindi mo siya malalaman kung anong interest ba ang nag-optimize. Okay? So, at least 1 to 2 interest na similar ang i-stack mo doon sa interest targeting. Okay? And then, medyo di nakakasunod. Yan po si Ma'am Brenda. Pag nag-advance po tayo Oni ng CPM, baka hindi niya mag-grasp yun. So, dahan-dahan po tayo. From day 1 po, from account creation, day 2, understanding the campaign objectives, day 3, creating your first creatives via Canva. Day 4, launching your first campaign. Day 5, yun po yung understanding na metrics. Okay? So ano po tayo? Naka-structure po kasi yung yung course ko para hindi po nawiwindang yung iba. Yung iba advanced na, yung iba anong tawag dito? Medyo behind pa. So, for the benefit of Ma'am Brenda and the rest of your classmates, dahan-dahanin po natin. Okay? Maraming salamat po, Oni, for understanding. Okay? Now, tomorrow po, okay, we have at least 7 minutes more. Okay? Tomorrow, pag-uusapan po natin itong campaign objectives. Different campaign objectives. Close ko muna to. Okay? So, pag nag-click ka kasi ng create, okay, meron ditong campaign objectives. Tatanungin ka ni Facebook, anong campaign objective ang gusto mo ba? Okay? Awareness ba? Traffic? Engagement? Leads? Promotion and sales. So ito yung pag-uusapan natin tomorrow kung ano ba yung best na campaign objective para sa iyong pag-launch ng Facebook ads. First testing ng iyong Facebook ads. Okay? So may questions pa tayo? Coach, pahingi record dito ha. Salamat. Okay. Sir Jomel, ma-access mo pa rin to dahil meron kang access doon sa Facebook Ads 5-day challenge or 5-day Facebook Ads challenge. Okay? Guys, ganito. Para ma-access nyo yung anong tawag dito? Yung course po natin. Okay? Meron akong binigay na instructions doon sa GC po natin. Okay? Panoorin nyo po kung paano nyo ma-access yung inyong dashboard. Okay? Papakita ko po sa inyo dito. Close ko muna ito. Okay? All you need to do, guys, is go to digitalhomey.net, yung website ko. Okay? digitalhomey.net, and then look for online courses. Okay? And then, select nyo po dito yung 5-day Facebook Ads Challenge. Okay? So, since member ako, nakapasok na ako dun sa click nyo lang tong start course. By the way guys, meron kayong access both ng 5-day Facebook Ads Challenge at nung pre-recorded po natin. Ma-access nyo both itong 5-day Facebook Ads Challenge tsaka tong Facebook Ads Course Beginner's Guide, including itong Introduction to Digital Marketing free. Okay, itong tatlong to, again, 1, 2, 3, ma-access nyo po yan. Tonight. Okay, let me know kung hindi nyo na-access, kung meron kayong technical issues, please reach out po doon sa GC po natin. Okay? Double check ko lang kung ano yung pwede nyong gamitin code. 1 second. Give me a sec. Alam ko nagbigay na ako ng code. Pero dito Sir anong pangalan nito? Sir Jomel, may access ka doon sa Facebook Ads 5-day challenge. So pwede mo siyang buksan, sir.
Ilalagay ko to dun sa recording na ano. Wait lang ano nga ba yung pwede nyong gamitin kung may coupon code na yata akong ginawa eh. Coupons. Ayun. Ang gamitin nyo guys na ano ba tong batch natin? Ito, batch 3. Ayan, batch 3 kayo. So ang gamitin nyo guys na ano na coupon code pagdating dito sa teka, anayin ko lang to Lagay ko dito sa notepad. Wait lang. 5DC3 tsaka Junior B3. Okay. So sino dito ang naka-mobile phone? Sino ang naka-mobile ngayon dito? Pwede kang mag-share ng screen. Okay? Sino pwede natin gamitin? Sir Marcos, naka-mobile ka ba? Sir Marcos? Or Sir John? Ayan, si Sir Marcos naka-mobile. Kaya mo mag-share screen sa iyong mobile para ipakita ko sa mga sa classmate mo? Share screen ka gamit yung mobile dito sa sa Zoom. May question yata si Ma'am Ainelin. Coach, dati meron ako nakuha client from USA. Naka-access na ako sa BM niya kasi invite niya ako. Pero takang-taka ako nung gumawa ako ng campaign. Then save drop ko muna para i-check daw muna niya kung approve ba o yung campaign ko. Pero problema, di niya makita yung ginawa ko na draft sa kanyang BM. Okay. Hindi niya talaga makikita, Ma'am Ainelin. Kapag naka-draft ang iyong ginawang campaign structure sa ads manager niya, unless na i-publish mo, hindi niya makikita talaga yan. Okay? So, ganun po yon. Kailangan i-publish mo. Okay? Kaya po, tinuturuan ko yung mga students ko na gumawa ng builder campaign o yung campaign pre-launch para lahat nung campaign nung ads bago ma-launch nandoon muna siya sa campaign builder na yon or campaign pre-launch. Okay? Nasa advanced lessons po yon. So, kung gusto niyo pong mag-upgrade sa advanced lessons. Sige, Sir Marcos, you may now share your screen. Kung kaya. Let me know kung kaya. Kung hindi, let me know din para at least magkaroon tayo ng Sir? Pwede kang mag-unmute, Sir Marcos. Hindi ko alam kung saan pupunta ka. Okay. So, ganito na lang. Si Ma'am Brenda na lang siguro. Okay, Ma'am Brenda, since naka PC or naka laptop ka, you may now share your screen para at least ma-access nyo yung yung dashboard nyo. Para mamaya, yun na lang babalikan nyo. Punta ka ma'am open ka ng new tab. Okay, and then go to my website, digitalhomey.net. Okay? Sundan nyo to guys Punta ka ng online courses. Okay? Then scroll down ka. Puntahan mo yung introduction to digital marketing. Ayan, meron ka na pala. Ibig sabihin na open mo na pala yan. So punta ka na lang dito sa 5-day Facebook Ads Challenge. Yan, click mo yung start course. Yan sa baba. Okay? Scroll down ka. Okay? And then click mo yung join. 'Okay?
Okay? Make sure guys na pag nag-join kayo, yung ginamit nyong email, yun din yung gagamitin nyo dito sa anong tawag dito? Sa website ko. Now, hihingi kasi ng online payment yan. Ang gagamitin mo dyan na coupon code is 5DC3. Ilagay ko dito sa sa chat natin. 5DC3. As in D. Hindi po yung day, D. Nasa nasa chat box po natin. Lagay ko din po dun sa sa ating GC, no, para at least meron kayong Wait lang. So ayan, 5DC3. Tapos go to program overview. Okay, para ma-access nyo. Yung bang brands23@gmail.com, yun din yung ginamit nyo nung mag-sign in sa akin. I think so, please. Brenda@soulcruise po yata gamit mo, ma'am. Brenda@soulcruise.com ang ginamit nyo nung pumasok ko. pero at least, sige, ganito. Since naipasok mo na yung isang email na yan, yun na rin ang gamitin mo. Para at least, isend mo na lang dito, ma'am, yung patype na lang dito ng email mo para i-update ko yung yung record ko. Okay. Type mo na lang dito sa chat box. Sinabi yung Zoom. Para i-update ko yung Okay. Yan. So, na-access mo na yung 5-day Facebook Ads Challenge. Click mo, ma'am, yung di ba sa overview, meron ng 5-day Facebook Ads live training course. Click mo yon. Yung drop down. Yan. Nandyan po yung mga lessons po natin. May mga previous na recordings na po dyan. Pwede nyo na rin panoorin. Pero yung day 1 po, itong recording po nitong live training po natin, dyan ko ilalagay sa day 1. Okay? So, pwede nyo balikan yan. So, click mo yung day 1, ma'am. Okay? So, batch 3 kayo. Dito nyo makikita yung recording po nitong training po natin. May mga previous recording na dyan. Pwede nyo panoorin din. Pero same yan, halos similar steps po ang ginawa namin diyan. Ito yata yung nag-enroll ako before tas hindi ako naka-attend. Kaya may batch 2 ako. Batch 3 ka po, mami. Wala pa akong ma'am. Hindi ka pa nag-pay before. Tama ba? Mukhang nadoble po yata. Hindi lang ako naka-attend. Kasi, kaya siguro ako meron account na ito, batch 2, October 13. No. Itong batch 2, October 13, ma'am, previous recordings po talaga namin yan. Makikita mo, got it. makikita mo dyan scroll down ka pa pababa. Sige, dyan sa day 1, Dito sa gitna, yan. Scroll down ka pa pababa. Merong mga previous recordings po talaga dyan. Okay? Got it. So, yung batch 1, merong recordings na yan. Batch 2, batch 3 po kayo. Okay? Yung batch 3, mamaya, after ng live training po na to, doon ko po i-upload na yan. Ma-access nyo rin po dyan. Okay? Now, next na i-access po natin is yung beginner's guide. Click nyo po ulit yung online courses. Again, ma'am, yung gagamitin mong email is yung email na ginamit mo dyan para hindi ka malito. Scroll down ka ulit, ma'am. Click mo yung beginner's guide. Dapat may access ka din dyan. So, click mo yung start course. Okay? Ang gamitin mo naman ngayon na hihingihan ka kasi ng payment dyan. Ang gamitin mong code is ito, na nasa chat box natin. Click mo yung join. Guys, sundan nyo to Pag mamaya hindi, ito yung gagawin nyo. Kasi hihingihan ka ng payment dyan So, yan, 499 yan, di ba? So, select mo lang. So, pag hiningihan ka ng payment, lagay mo lang yung coupon code, yung Junior B3 yan. Nandiyan sa chat box po natin. Copy mo lang and then paste mo lang dyan. Okay? Apply. Get plan. Tandaan nyo, mama, brands23@gmail.com. Yan ang gagamitin nyo na.
update ko yung record ko. Brands23@gmail.com. Okay. Good. So get started. Okay. Dapat yung tatlong ano na yun courses mabubuksan nyo. Okay. Tapos pwede nyo na panoorin yung Learn the Basics of Facebook Advertising sa gilid. Click nyo yun. Yung drop down sa baba. Sa gilid yan. 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 So meron po tayong mga recordings po dyan. Okay? So marami po yan. Okay? So goods po tayo tonight. May questions? You may now stop sharing, Ma'am Brenda. So again guys, ang gagamitin yung code is ilalagay ko doon sa sa chat box po natin. Teka lang 5-day Facebook challenge promo code, and then dito sa junior strategist promo code yan. So lagay ko dito sa GC po natin para at least open nyo po. Okay? Question guys. May question? Question? Sir Marcos, Ma'am Aineline, Oni, Sir John? Goods na tayo? Okay? So again guys, itong recording po natin, ipapasok ko tonight dun sa day 1. Paano nyo i-access yung dashboard nyo is gamitin nyo po yung promo code. And then, yun. So may mga questions. For now, wala pa pong questions. Salamat po. Oh, goods. Okay. So tomorrow guys, ang lesson po natin tomorrow is different campaign objectives. Okay? Paano nyo i-select yung campaign objective na bagay doon sa business model nyo po. No? So, again guys, see you tomorrow at exactly 7:30 p.m. Thank you guys for joining me tonight, and I hope to see you tomorrow. All right? Thank you. Bye-bye.